Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin at dakilain ng Diyos at muli pong tayo'y tinawagan sa dakong ito. Tunay po, tinawagan po tayo. Katulad ng lagi naming sinasabi, pumarito tayo hindi ganang sa sarili natin. Tayo ay tumugon sa atas ng Panginoon na tayo magkatipon-tipon sa dakong banal upang patuloy na makinig ng mga banal na aral. Buhay po ba ang Diyos? Okay, salamat po sa Diyos. Bago po ako tumawag ng mga sharer, gusto ko lang pong magtanong, sino po ang mga bago dito ngayon, na ngayon lang nakarating dito? Si ate, ayun, meron po pala. Welcome po sa gawain ng Divine Mercy dito sa Barangay Paligi, Candaba, Pampanga. Welcome po kayo dito. At bago po ako tumawag ng sharer, paalala po, sa bawat titindig po dito sa harapan, nais po nating hingin sa ating lahat. Yayamang tayo po naparito na kung maaari, ibigay po natin ang ating 100% na atensyon. Pakinggan po natin sino man ang tatayo sa harapan at sigurado po ako, makakapulot tayo ng mga aral na magiging inspirasyon natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po ba? Okay, amen. Ang gusto ko pong tawaging una ay isa kong kapatid na choir. Isa po siyang alagad na sa kabila ng kanyang kalagayan, sabi ko nga, pag tinitingnan ko po siya, talagang nai-inspire ako kasi nga, kasarap kayang matulog sa ganitong oras lalo na sa kalagayan niya. Ang gampanin po niya hindi biro-biro. Kahit siya'y maliit, terrible naman. Sabi ko nga, ang kanyang kalagayan bilang isang buntis, talagang sabi nga, masarap matulog, subalit dahil nadaman niya kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang buhay, patuloy siyang pumaparito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aking kapatid na si Ana Liit. Absent daw po siya. Absent ba yan? Hindi natapos yung ano. Hello! Kumusta po kayo? Ako po, kumusta po kaya? Mabuti din po at maganda pa. Amen? Mahirap talaga pag bumalik ang wave ng alon. Dati po kasi tagakuha ako ng sharer. Ngayon po ako na po pinagsishare. Huwag niyo po akong pagsawaan. Ano po? Alam niyo po, sa dami ng ginawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay, hindi ko po alam kung alin doon ang ibabahagi ko sa inyo. Napakadami po kasi, at kung isasasay ko po sa inyo lahat, hindi po sapat ang maghapon na ito. Tiyak po, makakatulog kayo, magigising kayo, mapapanaginipan nyo na yung kwento ko. Pero po, siguro po, isa lang po na maaaring kapulutan nyo po ng aral. 2003 po, nagkaroon po ng bukol yung kabiyak ng puso ko, sa left side po, at ang bukol na ito ay, kasing laki po siya ng 3 months pregnant. Imagine niyo po yung kano kalaki yun. Mabilis pong lumaki yung kanyang bukol at kapag ang bukol po ay lumalaki, mabilis po siyang kumain ng pulang dugo. So kapag ang tao may bukol na sabihin natin active, makikita mo mabilis yung kanyang pamumutla. Ngayon po, noong mga time na yon, taon pa lang po ako dito, nag-start ako dito 2002. Taon pa lang po ako dito. Yung bukol na yun po yung ginamit ng Panginoon upang dalisayin ang aking pananampalataya. Kung paano po akong ganap na magtitibay sa Kanya, magtitiwala sa Kanyang mga pahayag, susunod manambitan at magpasakop sa Kanya. At ang bukol ng kabiyak ng puso ko na yon ay naging sanhi po upang mahiga na lang po siya sa bed. Pinaliliguan ko po siya sa papag. At noong mga time na yun, hindi lang po siya ang pinaliliguan ko sa papag. Sabay po kasi silang yung dalawa kong anak, tsaka siya. So, 3 lang pinaliliguan ko sa papag. Pero siya po yung pinakamatagal. Kasi po ang mga bata, pinagagaling ng ating Panginoon, base po sa pananampalataya ng magulang. Base po sa aking pananampalataya. So, mas mabilis pong gumaling yung mga anak ko. Siya po naiwan. Kasi po, nasa edad na siya para magkaroon ng sarili niyang pananampalataya. So, ganun po yung kasaysayan kung bakit nakikita niyo po ako. Nasabi nga po ng ating facilitator of the day, kahit po malaki ang tiyan ko, masarap matulog, nandito ako. Kasi ang ginawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay ay hindi ko pa kayang pantayan. Ang ginagawa ko pong paglilingkod ngayon bilang pasasalamat sa Kanya, sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin ay hindi po sapat. Ngayon po,
ang bukol na yun ay umabot po ng July, August, 3 months po. Ang sabi po ng mahal na apo, magtiwala ka na ang bukol na yan ay lalambot at iipunin ko. So sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos na dumadaloy sa katawang lupa ng ating mahal na apo, hinahaplos po niyang kabiyak ng puso ko. At kaakibat ng kanyang pagpapahaplos sa mahal na apo, ang Panginoong Diyos po mismo nagpapanaginip sa kabiyak ng puso ko, nagpapakita ng mga hiwaga. Kasi po, tabi-tabi po, hindi ko po sinasaklaw lahat ng kalalakihan, pero mahirap po akayin ang kalalakihan sa gawaing pangkabanalan. Yun po yung totoo. Mahirap po, kasi lagi kayong may pagtatalo, lagi kang dapat magpaliwanag, lalo na po kung noon po kasi sa Maynila siya nagkatrabaho, twice a month lang po ang uwi niya. So hindi niya alam kung anong flow ng gawaing ito. So kailangan ko ipaliwanag sa kanya. Plus the fact, maliliit pa lang yung mga anak ko. So noong mga time na yun, ganun nga po ang nangyari, obligado siyang mag-stop ng trabaho dahil hindi siya nakakalakad dahil yung left foot po niya, hindi po makakahakbang, umurong po yun dahil po dun sa bilis ng paglaki ng bukol niya. Kaya ang nangyari po, tagilid lang po ang paghiga niya. Pero alam niyo po, gaano man kabilis lumaki yung bukol niya, ang kabuti at kadakilaan ng Panginoong Diyos, sabi nga po dahil sinasala, dinadalisay niya ako, yung pain po na dapat maramdaman ng kabiyak ng puso ko, hindi po ganun yung naranasan niya. Kumbaga po, tamang lumalaki yung bukol, pero slight lang po yung pain na naramdaman niya dahil po sa kabutihan ng Diyos, sa haplos ng ating mahal na Apo Kunching na sumasa kanya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo po yung bukol na yun, nilikom po niya, lumiit, pinalambot. And after 3 months po, sabi niya, magtiwala ka na sa loob ng 9 na araw, puputok ang bukol na yan, iipunin ko. So, 9 days po, pagkatapos ng 3 months plus 9 days po, di umasa po kami. Ako, kabiyak ng puso ko. Siyempre po, malit pa yung mga anak ko, siya lang po naghahanap buhay nun. At sa kalagayan po niya, obligado po siyang mag-stop sa trabaho. Siguro po, ini-imagine niyo paano kami nabubuhay. Nung mga time na yun po, 26 years old lang po ako. Tapos, dumanas ako ng ganong pagdadalisay. Alam niyo po, noon po, umaasa po ako sa bawat mensahe ng Panginoon na sasabihin ng mahal na Apo Kunching sa akin, doon po ako nabubuhay. Doon po ako kumapit. Doon po ako umasa. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Bawat sinasabi ng mahal na Apo, ginagrab ko po yun. Ayoko pong may malagas isa man. Tinatandaan ko po yun. Ninanamnam ko po na magaganap at magaganap sa akin. Dakila ang Diyos. Palakpakan natin siya. Pagkatapos po ng 3 months, pagkatapos po ng 9 days, lumambot nga po ang bukol ng asawa ko, pamamagitan ng haplos ng mahal na Apo Kunching, sa mga dahon na tinatapal at sa mga dahon na iniinom. Pero tanong niyo po, eksakto ba ika-9 na araw sumabog yung bukol ng kabiyak ng puso ko? Hindi po. Sinubok po kaming mag-asawa. Kung after 3 months and after 9 days, kung hindi pa puputok yung bukol niya, kung tatalikod ba ako, magpapadoktor, o magkaroon ng pag-alinlangan sa mga pahayag ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po nasira ang aking loob. Bagamat 9 days, pagkatapos ng 3 months and 9 days, hindi po totaling sumabog o pumutok yung bukol ng asawa ko, ayon sa tinura ng mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, nasuri ng Panginoon at nagpapasalamat ako sa Kanya hanggang ngayon na hindi po niya sinira ang damdamin ko at ang kaisipan ko na roon ang pagtitiwala ko. Alam niyo po, ibinigay din po niya ang takdang araw ng pagsabog, yung pumutok po yung bukol ng kabiyak ng puso ko. September 23 po. At kay buti ng Ama, wala po siyang ininom na anumang tableta o kapsula. Bagamat sabi ni Apo, kapag makaranas siya ng kirot, pwede kang bumili ng mefenamic acid para doon sa pain. Pero ang sabi ko po, kasi laging sinasabi ng mahal Apo Kunching noon, inimin mo man ang lahat ng gamot sa butika, kapag hindi ka looban ng Ama na gagaling ka, wala kang kagalingan na makakamtan. Yun po yung laging ititimo ko sa isip ko at damdamin ko. At ang damdamin ko po noon, kapag bumili ako ng gamot sa butika na mefenamic acid, parang nagtataksil ako sa aking Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Kaya pinanahanan ko po yung bawat pahayag niya, pero hindi po ako binigo ng Diyos. Dumating yung takda na September 23 nga po, alas 6 ng umaga,
Kasalukuyan po ako nagpupuri. Pagtapos ko nagdasal nagpupuri, sabi ng kabiyak ng puso ko, na, sabi ko, hindi ko pinansin. Pero ang pahayag sa akin ng Panginoon, pasubali ko sa iyo, anak ko, sumabog na yung bukol ng kabiyak ng puso mo. Tapos sinatawag niya ako, hindi ko po pinapansin kasi pinakinggan po ko po yung pahayag niya sa akin. At katotohanan nga po, dugo, nana, buo-buong dugo. September, October, November, December, 4 months po, open wounds yun. Walang inilagay kahit anuman, walang ininom na kahit anumang antibiotic. Ang sabi ng mahal na apo, huwag kang bibili ng antibiotic, titigas yan at magiging malala, magiging cancerous po. Actually po, nung nasa stage na nakarating yung asawa ko, sabi ni apo, isang bulati na lang ang hindi pumirma. Totoo po yun. Dahil nakita ko po yung asawa ko, butot balat, sobrang putla, dahil hindi po lahat ng pagkain pwedeng kainin, pili lang, tas hindi siya nakakalakad. Mahirap po na masarap kapag itinawid ka ng Panginoong Diyos. So September, October, November, December, January po, magaling na po yung talagang totally healed na po siya. Nagpasalamat po ako sa Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang salita, mga pahayag, nagkaroon ng kapangyarihan, naganap sa kabiyak ng puso ko, pinagaling niya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po kung tinanong niyo, Sister Ana, ganun lang ba? Hindi po. Alam niyo po, kung kaya ko lang akitin ang langit sa panambitan sa Panginoon, gagawin ko. Hiningi ko po sa Panginoon ang buhay ng asawa ko para sa mga anak kong maliliit. Kaya po, kung ang kabiyak ng puso ko, kung ako po pinagbigyan ng Panginoon na ipahiram muli sa akin ang kabiyak ng puso ko, kayo din po, gaano man katindi ang inyong karamdaman. Manambitan tayo sa Diyos. Yun po pag nilalaman ng ating puso, sabihin natin sa Kanya. Yung pagmamakaawa natin at pagiging matapat, isuko natin sa Kanyang ganap. Hindi naman po ganun kadali na sabi mo, Lord, pagalingin mo ako, wala kang isusuko sa buhay mo. Marami po. Unang-una yung ating mga attitude, yung ating pagkatao, yung lahat sa atin, kailangan natin isuko sa Diyos. Kapag nagpasakop na tayo sa Panginoon, mabilis na po ang pagtrabaho niya sa ating buhay. Maramdaman at makikita natin iyon. Sa totoo lang po, pag nakikita ko kayo, lalo na po yung mga may mabibigat na pinagdadaanan pagdating sa karamdaman, naaalala ko po ang aking pinagdaanan sa ganong edad na walang magulang. Ang naging magulang ko nun si Apo Conching, walang kapatid. Sila po yung naging family ko. At kung nakikita niyo po ngayon na lumuluha ang mga mata ko, luha po ito ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Na kahit ilang ulit mang sambitin ko ang ginawa niya sa buhay ko, hindi ako magsasawang ibahagi sa bawat isa. Kung ang pagbabahagi ko, kapupulutan niyo ng aral, upang tanggapin niyo ang Panginoon Diyos, buksan niyo ang puso niyo, at magtiwala sa Kanya, na walang imposible sa Kanya. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga nakakausap ko, kung ako makasalanan, pinagkalooban, pinagbigyan ng Panginoon na pagalingin yung karamdaman ng asawa ko, na ang sabi nga, isang bulatin lang hindi po mema, ano pa po kaya kayo? Actually po, pinagbigyan ko po yung family ng asawa ko na pagpunta kami sa ospital o paipasuri siya. Pero alam niyo po, sabi po ng surgeon, iuwi mo ang asawa mo. Hindi niya kakayanin ang major operation. Kaya umuwi kami. Walang naganap. Naghari pa din ang kalooban ng Diyos. Naganap pa din ang kanyang mga salita, yung kanyang mapahayag sa pamamagitan ng Apo Conching. At sa kasalukuyan po, kasama ko na din po sa gawaing ito ang kabiyak ng puso ko. Nasabi ko nga po, ang lalaki mahirap akayin pero walang matigas na tinapay sa mainit na kape, sabi ng tao. Walang matigas na puso kapag ang Diyos ang kumatok na hindi niya palalambutin at babaguhin. Ngayon po, isa na po siyang CAPS. Hindi nga lang po siya daily naglilingkod. Tuwing gabi lang po pag Friday and Saturday, syempre po, Padre de Familia, naghahanap buhay po. Alam niyo po, yung mga dahon-dahon na yan, kung sino man yung hinahatulan ng mahal na Apo Conching, huwag po kayo magkaroon ng pag-aalilangan sa puso nyo, sa kaisipan nyo. Sabihin nyo, 9 days na ako uminom ng dahon-dahon ba't walang nagbabago sa nararamdaman ko. Alam niyo po, kayo po, kung 9 days lang ibinigay sa inyo, sa akin po, sa mga anak ko, sa kabiyak ng puso ko, buwan, taon. Bakit po? Hindi naman po huminto doon sa bukol niya yung pagdalisay sa akin ng Panginoon. Pagdating ng January, December, magaling asawa ko, January, magaling asawa ko, pagtungtong ng June, nanilaw ang asawa ko. So, kung kayo po siguro nasa edad ko nun, sasabihin nyo, ano ba ito?
Pero hindi ko po nagawang magtanong sa Panginoon. Kasi ang katwiran ko, itinawid niya ang asawa ko, itinawid ng Panginoon sa bukol, binuhay niya. Nung nanilaw siya, nagtiwala din ako sa Diyos na pagalingin niya. And another 3 months, uminom ng dahon-dahon, gumaling ang asawa ko sa kanyang paninilaw. Nawa po, yung ating pagkakaupo, ako minsan din naging katulad yun, nakaupo, lagi nag-aabang sa pahayag ng mahal na Apo Kunching, uhaw na uhaw, gutom na gutom, at pag nagpahayag ang Apo Kunching, yung kanyang mga salita, nagbibigay sa akin ng buhay, pag-asa, kalakasan, at talaga pong kumbaga, kapag down na down ako, pag narinig ko yung mensahe ng mahal na Apo, nabubuhay ako, umuwi ako masaya at masigla. Alam ko po, kayo din magiging ganyan. Gaano man kabigat ang inyong pinagdadaanan, kapag sa Diyos po tayo kumapit, ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, gagawin din niya sa inyo. Sapagat ang ating Diyos na tinatawagan ay Diyos na buhay at Diyos ng pag-ibig. Magandang umaga po at maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Narinig niyo po, patunay lamang. Bukol ba yan? Walang imposible sa Diyos. Hindi na po natin kailangang uminom ng gamot, magpa-doktor o magpa-opera. Pakikinig lamang sa mahal na Apo dahil siya tunay na ginamit ng Espiritong Banal, mga dahon-dahon at paniniwala. Pagdulog, paniniwala at pag-angkin ng tunay na kagalingan, walang bukol na hindi matutunaw. Amen po ba? Amen. Na-inspire po ba kayo? Ay, salamat po. Sa pakikinig po ninyo, meron na po ba ngayong gustong tumayo naman dito sa harapan upang ipahayag kung gaano kadakila ang Diyos? Ayun. Salamat po kay Nanay. Ito po, pakinggan po natin si Nanay. Magandang tanghali po, umaga sa tanghaling ito. Ako po nasabi ko na po noong una na pagtapak ko lang po rito sa dambana, ang banal na dambanang ito sa pamamagitan ni Apo Kunching, ay naramdaman ko na po ang presensya ng Panginoon. Ang isi-share ko po ngayon ay yung aking apo na linagnat ng maghapon at nagalala ang kanyang ina. Ang sabi ko sa isip ko, siguro kako may UTI ito. Komo nga, apo ko lang siya at yung ina ang masusunod, ipinadoktor po niya. Sabi ko, edi pagkabukasan po, dinala po namin sa doktor at tines po. At UTI nga po ang ano. Tapos sabi ko, Panginoon, sila po ang nasunod at hindi po ako. Patawad po, sabi ko sa Panginoon. Nagkagastos po sila dahil po yun ang kanilang kagustuhan. At pagkatapos noon, nagdasal po ako, ang sabi ko, Panginoon, sila po ang nasunod. Ano po ang gagawin ko? Sabi sa akin ng Panginoon, ikaw naman ang nag-aalaga sa apo mo at huwag mong ipainom lahat yung gamot na binigay, sabi sa akin. At tipuin mo ang iyong apo at siya ay gagaling, sabi sa akin. At ginawa ko nga po yun. Nawala po yung kanyang lagnat at hindi ko po siya pinainom ng gamot. At hindi ko rin po pinainom yung antibiotic na binigay. Hindi ko po alam kung nung kagabihan na sila nang nag-aalaga kung pinainom po nila. Pero ngayon po, magaling na po yung aking apo at hindi na po linagnat at hindi na po naano yung kanyang UTI na hindi na po lumala. At nung pagkahipo ko po sa kanya, ako naman po ang nagkasakit na parang ako ay linalagnat na hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pagkatapos po ng Huwebes po ng gabi, ako po hindi makabangon sa aking nararamdaman. At nagdasal po ako uli sa Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Ako po ay masama ang aking nararamdaman. At pagkatapos po noon, ang tugon po sa akin ng Panginoon ay,
kumuha ka anya ng dahon ng bayabas at tumayo ka dyan. Kumuha ka anya ng dahon ng bayabas at saka dahon ng, ano ba yon, yung kamyas at ilaga mo at maligo ka. Pagkaligo po noon, mga ilang oras lang po, ako ay gumaling. Salamat po sa Panginoon at ako ay pinagaling kahit wala pong gamot na ininom na galing sa doktor. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Patunay lamang po, basta matapat po tayo sa pagdulog, bibigay po ng Diyos ang mga gamot na kailangan natin para sa ating karamdaman. Katulad ni nanay, nakita niyo po, dumulog siya. Tinuruan po siya ng Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoon. At bago po ako muli tumawag ng isang sharer, tatawagin ko po yung isang caps at nais po niyang maghandog ng awit sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Caps Tatamagno Guevara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Dinawagan na naman ako rito upang mag-alay ng awit. Una sa ating banal na espiritu, Divine Mercy sa katawan po ng ating Apo na kinalugdan. At sa inyo mga alagad, sa inyo mga choir, at sa ating mga tagasunod, mga may karamdaman, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3. Salamat po, kahit ilan lang kayo. Ang awit ko pong ito ay sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kakalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos
nating ibuhay. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Ang awit ko pong ito ay bagamat ang ating Apo ay aalis, ang awitin ko pong ito ay para sa Kanya. Apo, kunching ng buhay, tungo sa kabanalan, hirap kanyang dinanas, tinik ng buhay nalampasan. Pag-ibig ng may kapal, di na magmamaliw pa. Apo kunching siyang gabay sa may karamdaman, sa ngalan ng Diyos Ama't Patnubay. Apo kunching ng buhay, kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Nilulukuban Espiritong Banal, nagpapagaling ng may karamdaman. Kap Kristo Ama, Espiritu Santo, o Apo kunching ang pagpapala mo. Kay Apo kunching tayo'y magmahalan. Kay Apo kunching tayo'y magbigayan. Si Apo kunching tunay na patnubay. Lahat ng oras tayo'y dadamayan. Kap Kristo Ama, patungo na sa kabanalan. Buhay, karamdaman sa karamdatan. Apo kunching ang kagalingan, nagmula sa kahirapan tungo sa kabanalan, tungo sa kabanalan. Salamat po. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Tata Magno. Di po ba nakakagalak talagang umawit sa Panginoon? Kung ninamnam po natin, di ba, ang sarap ng pakiramdam natin. Nakakaindak pa po talaga. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Okay, salamat po. Meron po bang nais tuminding muli sa harapan? Uy, parang hindi pa nila nararamdaman yung durug-dugdug nung sa dibdib, ano? Kung gayon po, tatawag po ako ng isa nating kasamahan dito, lagi po siyang nandito, sa kabila ng kanyang kalagayan, nakikita po siya, alam ko medyo malayo ang pinanggagalingan niya, pero hindi naging hadlang sa kanyang pagparito ang kanyang kalagayan, dahil alam ko, nadama niya ang Diyos ay buhay dito sa daong ito. Nagkatama na po ang aming paningin, siya po'y nakangiti, kung kaya't siya ilalapitan ko na. Kung di ako nagkakamali, nanggagaling pa po siya ng San Ildefonso, Bulacan. Tama po ba, kapatid? Ang ating kapatid na Eleanor. Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po sa Ama at sa mahal na Apo Kunching na nagpagaling sa akin ng nilolokoban ng banal na Espiritu, na nagsabi po sa akin ng Ama na siya pong magpapagaling sa akin. Sa totoo lang po, sa unang buhay ko po noon pa, hindi ko naman po alam itong lugar na to eh. Meron pong kamag-anak po kaming taga Mapaniki. Galing po ako noon sa doktor, nagpa-check up po ako. Dahil may manas po akong lumabas, nananahi po ako. Ang sabi po sa akin, meron daw po akong rheumatic heart. Yun po ang sabi sa akin. Doon ka kapatid, Alona, pumunta sa Paligi. Sabi niya pong ganyan. Yung pinsan ko pong si Ernie Calma po. Ngayon, sabi ko, nakadamit siya ng puti. Hintayin mo kayong. Babae yun, hindi siya, nagmimisa muna siya bago siya manggamot. Di pumunta po ako rito. Ngayon po, nadama ko kaagad. Sabi ko, nandito na, magpapagaling sa akin, sabi ko. Tapos po, ito na ang pinuntahan ko kakong simbahan na nasa panaginip ko. Una po, nakita ko po sa panaginip ko ang mahal na ina po, naka-tirintas po siya ng kulay blue. Tapos po, nagayag po siya sa akin. Ang sabi po niya sa akin, ito na, inakay ka ng Ama dito sa aking lugar, sa aking anak, sabi po niya. Nag-ano pa po ang isip ko noon? Magulo pa ang isip ko. Nagsuri muna po ako. Tapos sabi ko po, panay po ang pangitain po niya, pinapakita lahat sa akin. Ang pangitain niya, hanggang sabihin po ng Ama sa akin, na si Kunching ang magpapagaling sa iyo, sabi po niya sa akin. Nanahan po ako rito kasi po, sabi ko po, ano man ang mangyari sa akin, siya nang bahala, sabi ko, dahil nandun na po ako. Sabi ko po sa aking sarili. Nung dumating nga po ang pagsubok sa akin, dumating po yung pagsubok na to, na-stroke po ako. Ito pong kabiyak ng katawan ko na to, hindi po gumagalaw. Sabi ko po, doon na niya ako dalhin. Papunta po ako rito noon. Nabutan po ako sa kalsada sa Maginaw po sa San Rafael. Sabi ko, dalhin niyo ako kay Apo, kay si Apo lang ang magpapagaling sa akin, sabi ko. Tapos po, natukso po kasi ako ng tahi ko. Sabi ko, nagsalita po ako. Sabi ko, patawarin mo po ako, Ama. Ang sabi ko po, inaamin ko sa aking sarili. Siguro, sabi ko, Ama, hindi pa po takda para ako maglingkod. Ngayon, totoo yun, sinabi ko sa sarili ko. Kasi natukso ako ng tahi ko. Sabi ko, batid mo naman ang kalagayan ko. Sabi ko, wala akong kayamanan. Sabi ko, ganun. Nananahilang ako. Sabi ko, mahal na mahal ko ang aking mga anak. Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos, di yun nga po Hindi po siya hinihingi ng pagkakataon, inabutan nga po ako ng pagka-stroke po. Nagbarado po talaga ang paghinga ko, walang-wala pong natira. Walang-wala po talaga, tinawag ko po ang Panginoon, bigla pong bumalik ang paghinga ko. Tapos nabuhay pong muli, yun nga lang po, hindi po gumagalaw itong kabiyak ng katawan ko na yan. Sabi ko, nagpahatid nga po ako rito. Talaga pong nagbabago ang isip ko noon. Hindi ko pa po lubos. Hindi ko pa po lubos talaga mapaniwalaan na si Apo talaga ang itinuro ng Ama para sa akin na siyang magpagaling. Kaya hanggang ngayon po, dito po ako nananahan. Hindi po ako nagpapatingin sa doktor. Siya lamang po ang aking tinatawagan. Si Apo po at ang Ama. Ngayon po, siguro mga 1 buwan na po o 1 buwan at kalahati na po, nagpanaginip po muli ang Ama sa akin dahil po wala pong lubay ang paglilingkod ko sa Kanya. Yun nga po, di ba sabi ko, hindi pa siguro takda para ako maglingkod. Yun po, ngayon po, gabit araw, naglilingkod ako sa amin. Wala man po ako rito araw-araw. Naglilingkod po ako sa bahay kahit alanganing oras. Basta't ako'y magising, tinatawagan ko po ang Ama, si Apo. Humihingi ako ng gabay niya at patnubay. Ang kalakasan na magampanan ko ang aking gampanin sa amin at sa aking kapwa, sa amin, sa paghahatid niya sa akin dito. Dahil ang sabi niya nung una sa aking panaginip, maghatid ka ng mga kapatid mo dito sa akin, sa iyong Apo Kunching. Yun ang sabi po niya sa akin.
Kaya yun po ang aking ginagampanan. Kaya masayang masaya po ako. Galak na galak po ako pagka nakakarating ako rito na may mga kasama akong pumupunta rito dahil yun po ang sabi niya, maghatid ka ng iyong mga kapatid doon kay Apo Kunching mo. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos ganun nga po, wala po akong, noon pong hindi pa ako na-stroke, na panay po ang lakad ko, naghahanap po ako ng mga tao na may mga karamdaman. Tinatawag ko po sila, doon ka ako kayo pumunta kay Apo, sabi ko pong ganun. Tapos po, nung nga pong nito na, muli po, nagpanaginip po ang banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Nanalangin po kasi ako ng mataimtim. Lagi-lagi po, basta po dinudulog ko po sa kanya ang aking ganap na kagalingan, na makalakad na ako at makahakbang na matuwid. Nang magampanan ko po kako yung aking tungkulin na inyaatas mo sa akin. Sabi ko pong ganun sa kanya. Ngayon po, sumagot po si Apo sa aking panaginip. Ang sabi po niya, kapatid, kasi nagpatumpik-tumpik ka pa, sabi niya sa akin. Hayaan mo, sabi niya, sasamahan kita, pagpapalain kita at papatnubayan. Yun pong sabi ng banal na espiritu sa akin. Kaya napanatag po ang kalooban ko dahil alam ko po ang Ama ay nakagabay lagi sa akin at saka si Apo. Dahil sa salita po niya sa aking panaginip, yun po. At saka yun nga po, hindi po ako na ospital. Wala po nga akong iniinom na gamot kahit isa. Hindi po ako nagpa-ospital, siya lang po nagpagalaw niyan, siya nagpalakad sa akin, si Apo po. Maraming salamat po, Apo. Maraming salamat po, napakabuti niyo po at sa Ama na itinuro po niya sa akin kung saan ako pupunta, na siyang magpapagaling sa akin, ang Panginoon po. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid na Alona. Alona po pala siya. Ayun. Nakita niyo po? Tunay nga po sa panaginip, nakikipagniig po ang banal na espiritu. Pag napanaginipan natin siya, mapalad po tayo. Dinadalaw niya tayo sa panaginip. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Okay, buhay ang Diyos. Meron po akong isang tatawagin. Wala pa naman po ang ating mahal na Apo. So, pwede pa po tayong mag-share. Meron na po bang gustong mag-share? Wala. Pero alam ko, meron gustong mag-share. Tatawagin ko yung kapatid ko. Nagkakatitigang kami eh. Oh. Lapitan ko na nga. Si kapatid na Arlene pala. Halika kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Napakabuti po ng Ama dahil muli po pinahintulot niya na makapagbahagi po ako sa inyo. Kagaya po ng ibinahagi ni Tita Ana, napakadami din pong kabutihang ginawa sa akin ng Panginoon na wala pa man po ako sa banal na dambanang ito, kumikilos at gumagabay na po siya sa akin nang hindi ko namamalayan. Ano po kasi last 2003, nagkaroon na po ako ng karamdaman na sa doktor nga po, ang sabi rin po sa akin noon, wala pong gamot at hindi pa po alam kung ano yung pong magiging kaparaanan kung paano po ako gagaling. Yung pong nagsarado po yung esophagus ko na talagang hindi po siya nagko-close open, talaga pong totally nag-close siya. Sabi po sa akin, walang gamot. Napakabuti po ng Ama dahil ipinabatid niya po sa akin kung bakit po ganun ang naging karamdaman ko na hindi po ako pwedeng uminom ng gamot. Dahil yung po palang karamdaman na ipinahintulot ng Diyos na maganap sa buhay ko, isang kaparaanan po upang ako'y dalisahin at hubugin niya upang patuloy ko po siyang makilala sa buhay ko. Isipin niyo po, 2003 po nung mag-start akong magkasakit. 64 kilos po ako noon. Isipin niyo po kung gaano ko kataba. Umabot po ako sa 38 kilos. Grabe po talaga, may kalahati po talaga ang nawala sa akin. Tapos po, nasa doktor po ako noon, wala po akong pwedeng inuming gamot kahit ano. Yung pong mga mefenamic acid, hindi na po tumatalab sa akin yun. Ang kailangan ko na po noon yung
pain reliever, yung pong vial na kapag in-inject po sa akin yon, minuto lamang po ang pagitan. Wala na pong epekto sa akin yon. Tapos po, pinestop ng doktor kahit anong gamot. Dextrose lamang po ang nakasaksak sa akin. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Dahil po mula sa karamdamang yon, 2009 po nung makarating ako dito. Isipin niyo po gaano katagal na hindi po ako nakakakain ng maayos, talagang konting-konti lamang po. Napakabuti po ng Ama dahil hindi po ako namatay. Hindi po ba? Dahil hindi pa rin po kalooban ng Ama na ako po'y mamatay, hindi ko pa takda na kuhanin niya. Kahit po ganun yung pangyayari sa buhay ko, ako po ay kanyang pinalalakas. Bukod po doon sa karamdaman na yon, napakarami pa rin pong pagsubok na dumating sa buhay ko. Yung pong talaga nang dumating po ako sa banal na dambanang ito, yung po yung masasabi ko talaga na bagsak po ang aking, doon nga po, may karamdaman, nawalan po ako ng anak, problema ko po sa asawa. Kapag inisa-isa ko po ang problema ko sa inyo, talagang sabi ko nga po, paano pong tinura ni Tita Ana, uumagahin din po tayo dito. Subalit napakabuti po ng Ama. Dahil kung paano po tinura ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo na doon po nabaon po kasi talaga kami sa pagkakautang dahil nga po mula nung nagkasakit ako, hindi po birong pera ang inubos namin. Sabi ko nga po, isang haligi po ng ospital lang na ipatayo ko talaga. Dahil po nung nagkasakit ako noon, wala pong nasagot yung health card namin dahil hindi daw po covered. Hanggang dun po sa pagkamatay ng anak ko, grabe po talaga ang naging utang namin. Lubog na lubog po talaga kami sa aming kabuhayan. Subalit napakabuti po ng Ama dahil nakakain niya po ako noong oras na, kumbaga po sa unos, nasa signal number 3 na po ako ng buhay ko talaga na wala po talaga. Subalit napakabuti nga po niya dahil kung paano niya po tinuran na naginip po kasi ako noon, nung makarating ako dito na nandyan po ako sa pintuan ng dambana na yan. Sa panaginip ko po, itinaas po ako ng mahal na Apo at binigyan niya po ako ng isang tangkay na bulaklak na iba-ibang size po yung iba-ibang bulaklak po siya at iba-ibang kulay. Ang tinuran po sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo na anak, kung papaanong nalugmok ka, ganun din kita, unti-unting itataas at bibigyan ng magandang buhay. Purihin at dakilain po ang Ama dahil tunay po na napakabuti niya. Dahil kung paano po yung mensahe niya kahapon na yung pong krus na pinapasa natin sa ating buhay, gaano man po ito kabigat, wag po tayong magrereklamo na kung gaano man po kabigat yung dalahin natin sa buhay na patuloy naman po tayong mabuhay na nananampalataya at nananalig sa Kanya. Darating po ang takda. Darating ang takda na makakahulagpos po tayo sa mga kabigatan na pasan-pasan po natin. Dahil po napakabuti po ng Ama dahil pinagaling niya po unang-una po pinagaling niya po ang mga karamdaman po sa aking kaluluwa. Tapos po nakilala ko ang Panginoon. Tunay na nakilala ko siya. Dati po kasi ang pagkakakilala ko sa Panginoon, hindi po Panginoon, Panginoon. Dati po kasi hingi ng kagalingan, parang pag nagdadasal po ko, luha ako ng luha dahil parang feeling ko nga po no, napakabigat ng dinadala ko. Po nang makilala ko ang Panginoon sa buhay ko, alam niyo po ba na lahat po yun ay pinawi ng Ama? Sa kaparaanan din po ng Ama na yung pong kabiyak ng puso ko na talaga pong may tuturing ko po talagang isa sa pasan kong krus, talaga pong walang imposible sa Ama. Tunay nga po na sinabi ni Tita Ana na napakahirap pong akayin ng mga kalalakihan. Noon po akala ko imposible na maisama ko po ang kabiyak ng puso ko na maglingkod or yung nakikita na nagdadasal. Subalit napakabuti po ng Ama sa kaparaan ng nagkaroon po ng matinding karamdaman ng aking anak. Napakabuti po niya dahil ngayon nga po isang cups na po ang aking kabiyak ng puso. Nakasama ko na rin po siya na nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon. At pati rin po yung kabuhayan na dati po talagang down na down po talaga kami. Ngayon po, kung paano po tinura ng Banal na Espiritu, talagang tunay nga po na unti-unting iniaayos na po talaga ng Panginoon. Alam niyo po ngayon, nang makilala ko ang ating Panginoon, nang inaalay ko po yung imbis po na naghahanap buhay ako sa yung pong sideline. Dati po kasi iniisip ko kung paano ako kikita pa ng additional dahil nga po kulang yung kinikita ko na napakadami namin binabayarang utang. Subalit po nung ialay ko po yung oras na, kasi po Monday to Friday lang po yung pasok ko. Doon po, pag uwi ko ng bahay, iniisip ko po paano pa akong kikita ng iba.
Subalit po nung ialay ko po ang aking oras, yung pong Sabado na dumadalo po ako dito sa Banalagawa, ito, alam niyo po ba nung makilala ko at talagang naramdaman ko po ang pagkilos ng banal na espiritu sa aking buhay. Ngayon po, pag po may mga pangangailangan kami, iniisip mo pa lamang po, hindi mo na po kailangang humingi pa sa Ama. Talaga pong sa kaparaanan niya po talaga ibinibigay niya. Hindi man po sobra, subalit sapat. Di po ba sabi nga, pagkain natin sa bawat araw. Kaya po walang hanggang papurit pa sa salamat po ang aking ibinibigay sa Panginoon sapagkat tunay nga po na buhay siya na sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay karamdaman, wag lamang po tayong mawawala ng pag-asa. Hindi po siya sinungaling sa kanyang mga pangako. Tayo lamang po ay kailangang manalig manampalataya at tunay nga po na magtiwala ng 100% sa kanyang magagawa sa ating buhay. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Kapalad po niya, ano po, gumaling na yung kanyang katawang lupa, ang kanyang espiritual na kalagayan. Tunay po yung sinabi niya. Hindi pa po natin inihingi sa Diyos, alam niya na kung ano tanggapin. Amen po ba? Alam niya kung ano kailangan sa ating buhay, sa isip natin, alam na po niya yun. Maging matapat nga lang po tayo, katulad ng sinabi niya, pa niya ang ating mga pangangailangan at Okay po. Meron daw pong nais mag-share na isang kapatid. Pinasabi po sa akin, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Nora Diaz. Magsishare daw po siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hello. Nasaan po si kapatid? Asan na po si kapatid na Nora? Kuya? Sa labas. So, natin si kapatid at siya po ipaparapit na. Birthday niya. Happy birthday. Happy birthday. Birthday po pala ni kapatid na... ayun. Okay lang po. Birthday. Birthday po pala niya. Ayun. Kaya nais po niyang isiwalat ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin muli ang buhay ng Diyos. Magandang umaga po. First time ko po dito sa harapan. Lagi po kasi ako doon nakaupo eh. Pinasasalamatan ko po ang Ama. Si Apong Kunching, ang mga alagad. Lahat po nang nandito, salamat po sa inyo. Sa mga caps po, choir at saka sa mga IT team. Kinakabahan. First time ko po. Salamat po Ama sa isang taon na nagdagdag sa aking buhay. Feeling ko po ngayon, 1 year pa lang ako dahil first time ko nag-birthday sa kanya. Masarap pala sa feeling niya. Akala ko po dati hindi. Masaya lang po ako.
Nakakaya. Sabi ko po kasi wag na sabihin niya ako eh. Wala man lang po akong handog. Napakarami ko pong natanggap na biyaya buwan nung pagpunta ko rito. Sa loob po ng mag-aanip na buwan. Sobra-sobra pong biyaya ang binigay sa akin ng Ama. Na noon po hindi ko po pinapasalamatan. Ngayon ko lang po naisip lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Buti na lang po, sabi po nila, natutuwa ka pa, biyaya sa'yo yan, putol na yung buto mo. Ba't hindi biyaya, napalapit ako sa Ama. Nagbago pa ako. Hindi ba po biyaya yun? Sa tuwing ako'y gigising, nagpapasalamat, sa tanghali, at saka po sa gabi bago matulog. Dahil sa sobra-sobrang biyayang nabigay ko. Nabigay sa akin ng Ama. Wala na po akong mahiling ngayon. Ang hinihiling ko na lang po ngayon, wag na po ako mawalay sa Kanya. Yun po ang tanging hiling ko sa buhay ko ngayon. Wala na pong iba. Dahil hindi ko man po hilingin kung saan niyang binibigay. Dapat po kasama ko yung pamilya ko ngayon. May tumawag po sa asawa ko, punta ka rito, tingnan mo yung ngakautin mong palay. Hindi ba po biyaya yun? Grasya siya. Siya na po lumalapit, di na po siya hinahanap. Dati po hinahanap pa yun, ngayon sila na po lumalapit. Kaya pasasalamat ko po sa Ama, walang hanggan, walang katapusan. Salamat po Ama. Salamat kay Apong Kunching. Yun lang po. Maraming salamat kapatid. Happy birthday muli. Mapalad po siya. Mapalad ka kapatid, nakapagdiwang ka ng kaarawan dito sa dambana ng Divine Mercy. Di po ba tunay na buhay ang Diyos? Napakadaming biyaya. Kung natatandaan niyo po siya po yung kapatid natin na nakaupo sa bangko na kinakarga lang po na nakaunat yung paa dahil na damage nga po yung kanyang kanang paa. So ngayon po ayan, nakita niyo naman, pwede na po siyang makipagtakbuhan. Talagang buhay na buhay ang Diyos. Ano po. At ang susunod ko na pong tatawagin, mag-aalay po ng isang awitin, ang atin pong kapatid na si Ana Libonso. Dali lang. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. May po ba ang Diyos? Muli po ako'y tumindig upang muli po ay makapag-alay ng parangal papuri, pasalamat sa ating Diyos na buhay. Nananalig po ako na sa pamamagitan ng aking pag-awit, ano man ang aking mga kahilingan, ay marahil maririnig niya sa pamamagitan po ng awit na nagmamula sa aking puso. Kaya po namnamin ninyo ang awiting ito. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan,
Ipinagpunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan. Ipinagpunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mo ng helang katulad, pinuno mo ng kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan. Ipinagpunyi mo ang iyong kamakalan sa buong kalangitan, sa buong kalangitan. O Diyos, tunay kang kahanga-hanga. Tunay nga pong kahanga-hanga ang ating Panginoon. Di po ba? Sino po bang makalilikha ng mundo o ng sandaigdigan? Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na lumikha po ng lahat ng bagay at ng ating mundong ginagalawan. Amen po ba yon? At nananalig nga po ako sa patuloy na pag-aalay at pagpupuri ko sa Kanya. Sino po bang amang hindi maatig ang kalooban? Amen po? Na sa tuwinang siya po ay inaalaya ng parangal at papuri. Amen po ba yon? Kaya yun po ang gawin nyo. Maaaring maantig din po ang kanyang kalooban upang anuman ang ating mga kahilingan ay tuwirang matanggap ng sino man. Amen po ba yon? Hoy po ba ang Diyos? Narito na po ang ating mahal na Apo Conching. Bagamat kaya lift up daw. Bagamat nandito na po ang ating mahal na Apo Conching, namnamin niyo po ang awitin na ito. Life is not at all that, but my friend, if you believe in yourself, if you believe that someone who wants to live with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, past your burdens
burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. For I will give you this easy and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For I will give you this easy and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Salamat po sa Ama. Salamat po sa pag-aatas ng ito na gatiting lamang po kung titignan, subalit batid ko po na napakalaki at napakahalaga sa ating Panginoon nang siya'y maalayan, at ito po ay karangalan ko rin po. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa napakagaganda mong awitin. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos, di po ba? Damang-dama natin ang Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na kapatid. At ang akin pong pasasalamat sa lahat ng mga nagsipag